Mabuhay! So my name is Jesse James A. Moriones. Nandito tayo ngayon sa MRT3 o mas kilalang Metro Rail Transit. So andito tayo para makita natin kung ano bang totoong kalagayan ng mga commuter natin sa ang araw-araw. So andito tayo ngayon sa Shaw Boulevard. Susubukan natin kung paano nga ba maging isang pasahero sa isang araw. Maraming salamat. 2016 simulan ang MRT7 and as of July 2024, according to DOTR, 71% complete na ang MRT7. Ang target date nila para matapos ang full operation nito ay ngayong 2025. 62.7 billion ang ilaan ng PPP o mas kilalang Public-Private Partnership para sa 22 kilometers na 14 stations. Magandang umaga sa inyong lahat. Meron tayong isang commuter ngayong umaga na napakaganda at tatanungin natin siya ng isang tanong para sa kanilang bakasyon. So ano po pangalan? Ako po si Jared po. So bakit yung napili ang MRT train station para sa inyong mode of transportation para sa outing? First and foremost po, no choice po about sa mode of transportation. Ito na lang po yung available. And sa tingin po kasi namin na parang mas magiging ano po siya, bukod sa accessible is mas mapapabilis po yung transportation namin with no hassle po regarding po sa traffic. So ayun po, Thank you so much, guys. So malayo na ang narating ng MRT3 na kahit ngayong rush hour ay hindi na ganun kasikip o nagsisisikan ang mga tao. Di tulad noon, pag ganitong oras na 6:52 pa lamang ay nagsisiksikan na o nagkakapalit-palit na ang mga mukha ng tao. So ngayon palabas tayo ng MRT3. Pag fully operation ng MRT7, ang dating 2 hanggang 3 oras sa biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan, ay ngayon magiging minuto na lang o magiging 35 minutes na lamang. So magandang umaga. Nakasakay na ba kayo dati ng MRT train station? Yes, during pandemic, nakasakay na ako noon. Ayun yung first time ko noon. Tapos, dati, nararamdaman ko pa yung pressure, yung haggardness kapag nagbabiyahe sa MRT, siksika na. Gatong oras, grabe na yung tao, dinadagsa na talaga. Ngayon naman is, kahit papano, napaka-smooth nung pagsakay and hindi mo mararamdaman yung hassle at hindi ka makakaranas ng hindi paghinga sa loob ng MRT. Ikaw ay nakarating na sa Dr. Santos Station. Ito ang huling istasyon sa LRT Line 1. Maraming salamat sa pagsakay. Ingat po sa biyahe. So andito tayo ngayon sa interconnected lines ng MRT at LRT1 kung saan pwedeng mag-transfer ang mga pasahero from MRT to LRT. So dito tayo ngayon currently sa Fernando Poe Jr. na tinatawag natin Roosevelt Station.
July 2023, 23 out of 30 ng mga tren ay bago na. At 71% complete na ang Cavite Extension. At yung phase 1 ng Cavite Extension ay open na for public. Currently, andito tayo ngayon sa LRT2 kung saan kinikilala ang LRT2 na pinakamalaki at pinakamabilis na train wheel sa buong Metro Manila. Andito tayo ngayon sa LRT2 at may kakausapin tayo mga magagandang estudyante. So, good morning to each and everyone. So, from what school kayo? From PUP. So, basically, parang as a student, bakit convenient pa rin ang train as a mode of transportation? Mas convenient siya lalo na sa aming mga student kasi hindi naman lahat ay nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng sariling sasakyan. So with this LRT or yung mga MRT natin, no, mas napapadali yung transportation natin papasok ng school, mas maraming na isasakay. And compared sa mga karaniwang transportation kasi mas mura siya. And also yung time travel din kasi minsan 'di ba sa pagmamadali ng mga estudyante, yung traffic hindi siya naiiwasan. So with this LRT, mas nasusolusyonan siya or mas naiiwasan siya kahit papaano kasi iisa lang yung way, hindi masyadong traffic unlike yung sa mga ordinary transportation. Thank you so much for the students of PUP. Thank you. We are here at Pasig River Ferry Station. Currently, andito tayo ngayon sa San Joaquin Station at pupunta tayo ngayon sa pinakadulong station ng ferry station na ito, which is yung Escalta Station. At susubukan natin kung paano nga ba maging pasahero o commuter sa ganitong mode of transportation. Currently, nakasakay na tayo ngayon sa ferry at binabaybay natin ang Pasig River papuntang Scotland. At ang approximately na time natin na biyahe is 1 hour and 15 minutes. So, few reminders, kailangan pagsasakay dito sa ferry na ito ay kailangan may life vest at huwag masyadong patayo-tayo para yung nagdadrive is hindi mahahasal sa kanyang biyahe. Hello, madam. Good morning. So, madalas po kayo sumasakay ng ferry station. At ano po ba yung mga nakita niyong changes or improvements sa ferry system? Madalas akong sumasakay kasi ito yung ginagamit kong sasakyan papunta sa trabaho. So, mga changes naman dito, ito yung hindi ganito kasukal ang ilog. Ang hassle lang naman dito is ito, pag may event ang Malacanang, hassle lang sa mga nagiging commuters. Ito lang. Good morning! So we have a tourist here that can share his experience to ferries. So sir, good morning. Good morning. So can you share us your experience to the ferry? Yes, it was nice and warm, very safe because you're wearing a life vest. It was for me a nice different perspective from the city because when you're walking or in the Grab, it's very different. And it was nice to see the palace. I was not allowed to take pictures, but that's okay. And yeah, that's what I have to say. So thank you so much, sir, for sharing your experience to the ferry.